Walled City of Manila o mas kinikilalang Intramuros, which came from the Latin word intra meaning inside or within, muros ay walls. Literally, ang meaning niya inside the walls. I know, history na naman, boring. Kaya para mas exciting, samahan niyo ako sa plano ko. Pupunta tayo ng top 3 tourist spots ng Intramuros at yun ay ang Fort Santiago, Manila Cathedral at San Agustin para sabay-sabay natin alamin bakit ba siya pinupuntahan ng mga tao. Plus bonus, pupuntahan din natin tong lugar na to. Kasi parang aesthetic niya sa picture. Kaya susubukan natin siya hanapin mamaya. Tara, simulan na natin. Nandito na tayo sa entrance ng Fort Santiago. Ito pala yung rate nila. Share ko lang pala yung pagsalubong sa akin na nagsistamp ng ticket. From Taiwan, sir. Po. Ay, Tagalog eh. Ano po? Tuloy po. Ayan eh. Kailangan taga-Taiwan po eh. Hingi po. Okay, going back sa Fort Santiago, parang nauusi ako. Parang hindi naka-align tong dalawa eh. Dapat ganito yan eh. Yan. Okay, sorry. Hindi naman ako expert. Focus. Ruins of the Almacenes Reales. Itinayo noong 1591 at ginamit bilang storage place na ibinababa mula sa Pasig River. Okay, next. Balbartilo, San Francisco Bay. Isang maliit na kuta dito sa Intramuros na ginawa para protektahan ng lungsod noong panahon ng Espanyol. Dito nagbabantay ang mga sundalo laban sa mga kalaban na dumarating mula sa ilog. Bahagi ito ng pader ng Intramuros at mahalaga sa depensa ng Maynila noon. O nga pala, today is Friday the 13th. Time check, 10:20. Okay, good siya kasi wala masyadong tao pumupunta. So, baka better pumunta kayo ng weekdays. Fort Santiago! Wait, may pusa. Joke lang, bad yun. Kawawa naman yung pusa. Alam nyo bang original name ng Fort Santiago ay Fuerza Santiago, established by Miguel Lopez de Legazpi. Ito ang nagsilbing depensa ng lungsod ng Intramuros laban sa mga mananakop. At pagpasok mo, ito ang una mong makikita. Plaza de Armas. Dito rin nagmamarcha ang mga military drills and arms. Yan yung monumento ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, pinanganak noong June 19, 1861. Tama ba? Tama. Alam niyo ba ang full name ni Dr. Jose Rizal? Hindi niyo alam, no? Comment below. Raha Sulaiman Theater. Ang galing, may giyang silya na pala dati. Ang Raha Sulaiman Theater ay isang open-air na teatro. Ito ginaganap ang mga dula at palabas. Pinangalan nito kay Raha Sulaiman, isang bayani ng Maynila na matapang na ipinaglaban ng ating bayan. Alam niyo ba na malapit din dito nagstay si Dr. Jose Rizal noong huling gabi niya bago siya pitayin? Uy! Si Jose Rizal. Dito ka lang pala nagtatago? Ito yung theater. Alam niyo ba dito sa Fort Santiago huling nakulong ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa likod? Aray ko. Bago siya barilin sa Bagong Bayan o Luneta Park noong December 30, 1896. At alam niyo ba ang final words ni Dr. Jose Rizal after niya mabaril? Ang sinabi niya ay, aray ko. Ang final words niya ay consummatum est or it is finished sa Ingles. On to the dungeon of Fort Santiago. You are entering hallowed grounds. Please conduct yourselves with dignity and respect at all times. Liit na entrance. Marami palang chambers yung dungeon ng Fort Santiago. Noong una, ang dungeon na to ay dapat storage lang ng baril at gunpowder. Pero noong 1600s, ginawa itong kulungan. Dapat kaya lang nitong maglaman ng 100 tao. Pero pagkatapos ng World War II noong 1945, minakita ang American soldiers na at least 600 na bangkay sa loob. Ipinapakita rin dito ang mga bilanggo ay nagutom, napagod, at nahirapan huminga hanggang sa matigok sila. Ang mga bangkay ay inilibing sa isang mass grave malapit sa dungeon na may puting marble cross bilang tanda. Bago buksan sa publiko, pinalakas ng Intramuros Administration ang mga pader ng dungeon para safe. May ilang pader na mahigit 400 years old pero 70% ay nire-reinforce o nire-rebuild para mapanatili ang lugar bilang bahagi ng kasaysayan. Dagdag pa sa kwento, makikita rin dito ang mga imahe na pagkawasak ng Intramuros noong World War II. Ipinapakita ng mga larawan kung paano nasira ang mga bahay, simbahan at pader dahil sa digmaan. Dahil dito, mas maintindihan ng mga bata kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng Maynila noon.
Ang mga imaheng ito ay paalala na dapat alagaan at pangalagaan ang kasaysayan ng ating bansa. Uy, Miss Soldier, tara, interviewin nga natin. Excuse me, ba't ka po nando-torture? Snubber si kuya, di na mamansin. Tara, makalabas na nga tayo sa outside world. Ito na pala yung view dito ngayon. Tahimik at maayos na. Ano kaya itsura nito dati, no? Siguro may mga crocodiles pa sa Pasig River. Ngayon kasi nasa gobyerno na silang lahat. Sorry. Hindi pala kasama sa script yun. So, may wishing will ata to. Para mag-wish tayo dito. Ang wish ko, good health for my family, financial abundance, maraming maka-appreciate ng lugar na to, at sana peaceful na yung mga namayapa dito. Ayaw niya. Let's try that again. Good health for my family, financial abundance, maraming maka-appreciate ng lugar na to, at sana peaceful na yung mga namayapa dito. You know. Okay, update. May hinahanap ako eh. Ito. Hindi ko makita saan. Tanong natin. Wait, may daanan dito. Baka ito yun. Sana ito yun kasi ayaw ko magtanong kasi introvert po. Please be this. No! It's a parking lot. Excuse me po, ma'am. Saan po makikita to? PLM school, tapat siya. Hindi po dito yun. Hindi po. Sige po. Thank you. Alam mo yung PLM? Hindi po. Okay, feel ko tapos na tayo sa Fort Santiago. Punta na tayo ng Manila Cathedral. The Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, or mas kinikilalang Manila Cathedral, ay isang Roman Catholic na simbahan at pangunahing simbahan ng Archdiocese of Manila. Ito ay inaalay kay Birheng Maria ng Immaculate Conception na siyang patron ng Pilipinas. Ibig sabihin, espesyal ang simbahan na ito at mahalaga sa pananampalataya ng mga Pilipino. Maraming beses na rin pala itong nasira ng lindol at tigmaan, lalo na noong World War II. Kahit ganun, palagi itong itinayo muli. Hanggang ngayon, ang simbahan ay simbolo ng tibay ng mga tao sa Maynila. Tapos na tayo mag-pray. Next destination, San Agustin Church. The oldest church and the oldest tall church. Tara, explore natin. Sarado. Sayang. Better luck next time. Sa susunod na lang. Ang San Agustin Church ay itinayo noong 1607 ng mga Agustinian noong panahon ng mga Kastila. Bago ito, may mga naunang simbahan na gawa sa kahoy, pero nasusunog at nasisira, kaya gumawa sila ng simbahang bato. Sa loob ng simbahan, may mga lumang pintura, altar at libingan ng mahalagang tao noon. Hanggang ngayon, ang simbahan ay bukas para sa dasal at paalala na mahaba at matibay na kasaysayan ng Pilipinas. Bilang isang taong laging inaantok sa history class, akala ko boring ang Intramuros. Akala ko puro pader lang, simbahan, mga kwento lang dati. Pero iba pala pag nandun ka mismo. Iba kapag ikaw na mismo naglalakad sa mga kalsadang nilalakaran ng mga tao noon. Iba kapag nakikita mo sa harap mo ang mga lugar na dating nasa libro lang. Doon ko na-realize, siguro hindi boring ang history. Boring lang siya kapag binabasa at minimemorize. Pero kapag naranasan mo, kapag naramdaman mo, parang nabubuhay siya ulit. Kaya hindi lang tayo bumalik sa history ngayon. Hindi lang tayo nag-tour, naglakad tayo sa kwento. At kahit papano, naging parte tayo ng history mismo. Update guys, nakita ko na rin sa wakas ang Baluarte de San Diego. Noong panahon ng mga Espanyol, itinayo nila ang Baluarte de San Diego para protektahan ang Maynila. Dito sila naglagay ng mga kanyon para depensahan ng lungsod. Pero dumaan ito sa maraming digmaan. Nasira ito lalo na noong World War II. Buti na lang, inayos ito pagkatapos ng giyera. Ngayon, ang dating lugar ng laban ay isa ng magandang hardin kung saan pwedeng maglakad, magpicture at matuto tungkol sa history. Kaya kapag bumisita kayo ng Intramuros, huwag kalimutang puntahan ang Baluarte de San Diego. At oo nga pala, nakalimutan ko sabihin, may bayad din pala to, 75 pesos adult. Fuego!